Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yung Kinside sa mga nakasubscribe na sa akin, syukran kater. Alam niyo mga kawangis ko, nakakawindang pakinggan ito ang mga isiniwalat ni Representative Lebestia. Alayin niyo, Christmas bonus, ang binibigay po ng Kongreso po, mga bonus pa lang 2 million pesos, hindi pa kasali ang kanilang sweldo at iba pang mga bonuses na binibigay. Ganon kalaki ang binibigay sa mga kongresista, bonus pa lang yon. Lupit. Bakit kaya ganon? Bakit kaya ganon kalaki yung mga bonuses? Kung mga bonuses na yon, kung ipinamimigay nila sa mga taong sa may laylayan, ay napakalaking tulong. Instead na ibubulsa nila. Kasi meron na silang mga sweldo eh. Ito talagang bagit tong kongresista na to, napakagaling. Talagang iniisip niya talagang kapakanan ng taong bayan. Isipin mo, isisiwalat niya na pira na yan, no? Pero sa kaisip niya talaga, kailangan talaga yan ay para sa mga taong bayan. Lupit. Kaya nakakatuwa, sana dumami ng ganitong mga kongresista na katulad ni Congressman Lebiste, na lahat po ang iniisip ay kapakanan ng taong bayan, hindi kapakanan ng pansarili lamang. Ito, panoorin po natin ang kanyang mga punto de vista ni Congressman Lebiste. Ngayon, walang debate sa House. Dapat ba natin itaas ang sarili nating budget? Lahat ng ibang mga ehensya dumadaan sa debate. Pero ito, hindi nga lumabas sa committee report, lumabas lang sa dulo nung tapos na ang mga debate na 10.5 billion peso increase. Huwag na natin munang sabihin na hindi dapat ba ibigay ang increase sa Kongreso. Pero kung dapat ibigay, bakit hindi ipinaliwanag at pinaalam sa publiko na itinataas namin ang sarili naming mga benepisyo? Ma'am, maaari ko po bang ibahagi sa unang beses sa inyong show ang Sige laman po, ng mga benepisyong ito? Sige lang, sir. Ganito po kasi ma'am. Sa 27.7 billion pesos proposed 2026 budget ng House of Representatives, meron pong 18.58 billion pesos na MOOE. Kasama po dito ang mga ibang operating expenses ng House. Pero malaking bahagi dito yung mga cash na ibinibigay direkta sa mga congressman na ang liquidation is by certification. Kaya ginagamit naman po ito para sa ating mga constituents. Marami mga humihingi ng tulong naman, alam natin, sa mga congressman, pati kanilang travel, communications. Pero ang katanungan ko, bakit hindi natin una nililiquidate with receipts like other government agencies, lumalabas parang itong confidential intelligence fund. At pangalawa, bakit natin hindi ipaalam sa publiko magkano ang natatanggap ng bawat kongresista? People might be wondering, why am I discussing this now? Kasi kung ito po ang last chance ko to say what I think the public needs to know, then gusto ko pong malaman, on top of yung salary po ng bawat congressman, meron kaming monthly operating budget sa aming mga opisina. Yun po ay mahigit kumulang 1 million pesos. At ngayong araw, may extra na ibinibigay dahil, well, una, maaaring sabihin, Pasko. Pero pangalawa, sinasabay po ang pagbibigay ng mga bonuses sa hindi ko naman masasabi na may mga usapan na conditional ang bonus sa pagboto para sa budget, pero nagkataon na madalas binibigay siya pagkatapos kang bumoto. Tapos ang isang problema din kasi sa approval ng budget, lalo na December 29 ngayon, ang quorum. At sa alam ko, hirap peso na makakuha ngayong araw ng quorum. Pero pilitin na magkaroon nga po ng quorum. At kaya nga po nakakatulong siguro na isinasabay
ang pagbibigay ng mga bonus sa botohan ng budget. At ang bonus na ibinibigay at nabalitaan ko na din po sa iba kong mga kasamahan ngayong buwan na ito, on top of our 300,000 salary and 1 million peso operating budget is 2 million pesos Christmas bonus per congressman. Okay. Kaya lumalabas po ang take home kung isama mo yung MOOE at yung sweldo times 318 would be over po ito binabanggit kasi tinatanong ko bakit natin itinataas ang sarili nating budget ng 10.5 billion pesos of which 1 billion pesos goes to MOOE at ang lumalabas po kasali sa fund na itinataas. O di ba mga kawangis ko, lupit, paldong-paldo talaga pala ang mga kongresista. 2 million pesos plus 300,000 na, more than 300,000 na sahod nila plus 1 million, iwan ko ano pa yun. Grabe, paldong-paldo pala mga kongresista. Ang lupit. Kung ibinigyan nila na lang yan sa mga tao na sa may laylayan, sa mga mahihirap, na dumanas ng mga, yung parang hindi na nila kinuha yun, malaking tulong yun. Ipin mo kikukompute nila daw yun, 1 billion yun ang pinamimigay. Dahil bawat kongresista, ilang kongresista? 300 lahat. Naku, ang lupit. Kawawa talaga yung taong bayan, yung sambayanan. Paano na yung mga probinsya na malalayo? Yung mga municipality, yung mga province na mga bilong sa mga hindi first class na mga bayan. 'Di ba? Tapos ang pumapaldo lang, paldong-paldo yung mga congressman o mga politiko. Sana dumami pa ng mga ganitong taong katulad ni Congressman Levistin na talagang inahayag niya yung mga kalukuhan at katiwalian na nangyayari sa gobyerno. Sana dumami. Kasi kapag dumami ang mga ganitong tao, alam mo, uunlad yung ekonomiya ng Pilipinas at magiging mayabong at magiging maraming trabaho ang mangyayari sa Pilipinas. Tayo na mga aaniyan eh. Tayo naman ang kukuhan yan kapag yumaman ng Pilipinas eh. Sa atin naman yan eh. Pero nangyari hindi. Kaya totoo ang sinasabi talaga ng nagpapayaman lang po ay mga politiko. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng mga tao at mga susunod na mga henerasyon para mayroong susundan na yapak. Pero hindi. Buti nga may mga matatapang na mga kongresista, may mga matatapang na mga politiko na naghahayag ng ganitong mga katiwalian sa gobyerno. Kahit buhay na nilang nakasalalay, pinipilit pa lang nilang ihayag kasi nga sa paningin nila po ay mali ang nangyayari. Diba? Sana dumami ng mga ganyan. Dapat suportahan natin to si Congressman Levistin sa mga susunod at mga laban niya po sa politika. Kaya sa mga kapwa ko OFW, sana tulungan natin to kapag if ever na tumakbo pa to sa mataas ang position. Kaya sa mga kapwa ko OFW, yan muna, masalam and babay muna sa ngayon. At sa mga hindi pala din nakasubscribe, please subscribe nyo naman ako. Kaya kita naman tayo sa susunod ng mga araw.